Comelec Chair, kamusta na po yung registration nitong mga kandidato natin ng kanilang mga social media accounts? Marami po bang nagko-comply? Ay, so far naman po, madami na nagko-comply dahil alam nila ang deadline ay December 13, 1-3 din. At kung kaya patuloy ang panawagan natin, Ma'am DJ Chacha at Sir Ted, na magparehistro. Doon po sa ating unang nilabas na guidelines sa social media, on artificial intelligence and deepfakes and such other platforms, sinabi po natin na dapat magparehistro ang mga political parties, kandidato, party list, nominees ng party list at private individuals. Ang inyo pong lingkod ay nag-sponsor ng isang amendment. Sinabi natin hindi dapat pong isama ang private individuals. Ito po ay in-approve ng Commission na NBank sapagkat sa paniniwala po natin, pag sinama ang private individuals, nag-like ka lang, nag-repost ka lang, para pong violation yun ng constitutional right of the freedom of speech and expression. Kaya ngayon po, hindi po kinakailangan magparehistro ang private individuals. Oh, when you say private individuals, ito po yung mga... Yung hindi kandidato, hindi po kasama si political party, hindi po siya party list, hindi naman po nominee. Binibigyan po natin ng kalayaan sapagkat tatandaan natin, hindi kaya at hindi pwedeng pakialaman ng COMELEC ang laman o content ng social media account ng isang tao sapagkat ito po ay intrusion o pag-screen doon sa mismong kanilang pwedeng mailabas. Maliban na lang kung ito po ay misinformation, disinformation at fake news. Oo. At ulitin lang natin, though na pailiwanag nyo na po ito noon, anong posible mangyari sa isang kandidato kung hindi po siya susunod dito sa utos na ito ng COMELEC? Sapagkat yan po'y patakaran ng COMELEC, nakalagay po sa Section 261 ng Omnibus Election Code, ang hindi pagsunod sa patakaran ng COMELEC ay pwedeng ground ng disqualification ng mismong kandidato at isa po siyang election offense na may 1 hanggang 6 na taon na pagkakakulong. Oo, last na lang po, Chairman, dito po sa dalawang COMELEC officials na nabaril, yung isa po dyan sa Lanao del Norte at yung isa naman po sa Sultan Kudarat. Aside from these locations po, meron pa po bang ibang mga binabantayan ng COMELEC na mga hotspots din ng mga lugar? At may mga kaparehong insidente din po ba na nangyari katulad po nito sa Mindanao? Talaga po, Ma'am DJ, kinukundina natin ang napakataas yung pong mismong violence against sa mga official namin. Ngayon po, ang amin pong ginawa, Ma'am DJ, ay nakipag-ugnayan kami sa mga local PNP natin. Binibigyan po nila ng seguridad ang ating po mga COMELEC. Alam niyo po, kahit pasabihin nila na maaari hindi election related sa puntong ito at sa panahon na ito, basta may nasaktan o may nagbuwis ng buhay na tauhan namin, yan lagi ay election related. Kung kaya naman, kung saan nagkaroon ng kagulo na ganyan, ay yan po ay malamang-lamang na malagay namin sa serious area or areas of concern sa mga darating na panahon. Ngayon po kasi, Ma'am DJ, wala pa pong kapangyarihan ng COMELEC na maglagay sa areas of concern or COMELEC control sa kahit na anong parte ng ating bansa. Papasok lang po ang kapangyarihan ng COMELEC sa Enero 12. Yan magsisimula yung tinatawag na election period kasama po yung mga gun ban at saka yung mga transfer sa pamahalaan.